wala pang 5 minuto mula dun sa Barangay Mabini ay narating na natin itong mga floating cottage dito sa Kandiwata Rock Formation. Ayan yung Kandiwata. At makikita po natin dito itong mga bagong floating cottage na nakapwesto dito sa kabila nitong rock formation. Doon banda sa likod ay medyo malakas yung alon, kaya dito nila ipinwesto itong mga floating cottage kasi dito medyo kalmado yung dagat. Kikita naman po natin. Lumulutang po itong mga floating cottage sa pamamagitan nitong mga plastic na drum sa ilalim. Meron po silang floating bridge na gawa sa kawayan kung saan pwede po kayong tumulay papunta dun sa kabila o papunta dito sa mga tipak ng bato. Good afternoon! Kayo yung mga tourism staff na naka-assign dito ngayon. Kayo ba dito palagi o may mga... Entrance fee by 20 pesos per head. If ever kung gusto nila mag-cottage, meron kaming floating cottage large, may 1,200. Kung gusto nila ng may kiddie pool para sa mga pambata, para for safety, yung mga bata, 1,000. At saka meron kaming small cottages na 750 yung isa. So, ngayon ko lang napansin, hindi pala pare-pareho yung mga floating cottage na nandito. Merong simpleng malaking cottage, meron namang malaking cottage na may kiddie pool, kung saan pwedeng mag-swimming yung mga bata. Kasi dun banda, pwede naman ding mag-swimming dun banda sa may rock formation. Yun nga lang, hindi na advisable para sa mga bata dahil nga sa mga bato. Kaya Kami ng floating cottage na may pambata at kiddie pool. yung mga kayak nga pala, magkano yung renta? Yung kayak po namin is 100 per hour yung kayak namin, yung isa. So ngayon, hindi pa namin pinapayagan yung mga customer na pumunta sa rock para pumunta doon kasi wala pa kaming tour guide. Meron din kaming cave dito sa Kandiwata kaso pinagbabawalan namin ngayon kasi nga Walang tour guide. Walang tour guide. Delikado pa kasi yung mga rock formation namin dito yung matutulis. Yun.